Revelation 19, verse number 19 ang ating mapapag-aralan ngayong umaga. We'll study about itong last topic natin from Daniel chapter 11, Ancient Clues of the Antichrist, ang topic natin ngayong umaga. Anyway, sa mga subscribers or followers natin sa YouTube natin or sa Facebook and even sa Lord's Book, we made a little bit of change sa ating offering. Ang ating mga offerings sa online offerings are now channeled through Maya. Okay, yung ating GCash ay lock out na tayo doon, so we transferred to Maya, but the same number. Okay, so nasa screen naman natin, makikita niyo po yan, ano po. So continue to like and share our videos, and feel free to support the ministry by giving your online offerings dito po through Maya. Anyway, Revelation 19 verse number 19, ating topic, Ancient Clues of the Antichrist. Particularly, we will go back mamaya sa Daniel 11, but Revelation 19:19 says, "And I saw the beast and the kings of the earth and their armies gathered together to make war against him that sat on the horse and against his army." Okay, so yan yung papag-aralan natin. Take note, the Apostle John has made use, has followed the allusion of Daniel about the Antichrist, embedded po dito sa works ng Antichrist. And I notice when he says, "And I saw the beast and the kings of the earth." So obviously the beast here is the Antichrist, and the kings of the earth had made an alliance together against him. Sabi po dito sa last part, to make war against him that sat on a horse and against his army, referring to the revelation of the Lord Jesus Christ. So titignan po natin itong mga particulars po nito ngayong umaga, Revelation 19 verse number 19. Now we will go muna sa ating slides. Para magkaroon po tayo ng sort of review sa previous lessons natin. Okay, so project natin ating mga slides. Ito. So ito po yung napag-aralan natin last Sunday sa Daniel chapter 11. We finished dito po sa verse number, natapos tayo dito sa verse number, ano yan? 34. Ito, verse 34. Ang ating end up of lesson last Sunday, and we will pick up from verse number 34 hanggang sa last verse part dito sa Daniel chapter 11. Okay, so dito sa chart natin, saan na yung chart natin? Verse 34 of Daniel 11, referring to the establishment or rebirth of the nation of Israel in 1948. So yan po ang starting point natin ngayong umaga. But
that re-review natin itong mga short of review magmula po dito sa the death of Antiochus Epiphanes na ating mapapag-aralan from verse number 32 ano po ng Daniel chapter 11 ano po. Now the death of Antiochus Epiphanes, as we have studied last Sunday, he died actually not by disease or by a sword or by war, but he died a natural death according to history ano po. And that is ano ito confirmed or prophesied sa Daniel chapter 11 kasi sabi ni Daniel dito sa chapter 11 verse number chapter 8, Daniel chapter 8 verse number 25, referring again to the Antichrist. Ang sabi niya dito ano po, okay, and through his policy also he shall cause craft to prosper in his hand, and he shall magnify himself in his heart, and by peace shall destroy many. He shall also stand up against the prince of princes. So all of this are descriptions of the Antichrist written by Daniel. But he, sabi po diyan, shall be broken without hand. The Antichrist shall be broken without hand. Ibig sabihin, he will die naturally. Okay, not by disease or a war. So this is true to the life of Antiochus Epiphanes in sa world history. Ano po? After he was crushed by the Maccabean revolt, itong mga Maccabees, itong mga group sa Israel, they rebelled against Antiochus Epiphanes or Antiochus IV Empire, and they were helped by the Roman Empire under General Pompey. When General Pompey conquered Jerusalem, Antiochus Epiphanes went back to Syria, and thereby he died naturally. Ano po? So yan po ang pick up point natin dito po. Ano po? So the death of the Antichrist. Ganon din po ang the death of Antiochus Epiphanes, as a prophecy of the end of the Antichrist. Yan ang ating subject ano po na pagtatapusan ngayong umaga ano po. And take note sa chart natin, nandyan ang crucifixion ng Panginoon. That was 32 AD, and verse number 33 of Daniel 11 was the diaspora or the official take over of the Roman Empire over the nation of Israel. And I'm sorry, ano po, ito pong verse number 33, ang coverage po niyan, kung pupuntahan natin sa verse 33, saan na ba yun? 33? Verse 33. Okay, yan, verse 33. And they shall understand among the people, they that understand among the people shall instruct many, yet they shall fall by the sword. Ayan, ano po, they shall fall by the sword. That was 64 AD, when the Roman Empire formally take over the nation of Israel, and by flame. That was the 70 AD, when the Roman burned the by fire ano po yung temple in Jerusalem ano po, and by captivity. Okay,
That means, and by captivity, they were taken, ano po, by the Roman Empire. The Roman Empire took uh, their temple, and finally, in itong 132 AD. Okay, so itong sword, by sword, that was the official takeover of the Roman Empire over the nation of Israel, 64 AD. And by flame, the burning of the temple, that was 70 AD. And by captivity, that is officially in what we call the diaspora, or the dispersion of the nation of Israel throughout all Europe. That was started in 132 AD. Okay? 132 AD. So yan po yung nasa chart natin, ano po. At itong verse number 34, if we go back sa verse number 34, dahil yan po yung 1948, ano po. Okay? And by the way, ano po, between 132 AD, between 132 AD and 1948, ito po yung, kung titingnan nyo yung screen natin, nandyan po yung mapa ng the entire Europe, wherein the nation of Israel were dispersed, where the Jews were dispersed throughout all Europe. Ano po? Okay, from 1100 to 1600 AD. Expulsion of the Jews throughout all Europe. Nandiyan na po yan. Ano po? Makikita nyo po sa ating screen. Okay, so uh, dito sa bago nangyari in 1940. So when they came back 1948, that was sa verse number 34. Nasa number verse 34 natin? Ito. Tingnan nyo ha. So they were taken captives, they were dispersed, and by spoil, that was the diaspora, many days. So take note yung salitang many, it was italicized. That means itong salitang many does not appear in the original Bible. Ano po? So they were ito ay included na lamang, siningit na lamang to make sense. Ano po? Okay, so verse number 34, basa natin, now when they shall fall, referring sa verse number 33, when they fall into the Roman Empire, they shall be holpen with a little help. Okay, so that was in 1948 when the nation of Israel became a nation again. So magmula 132 AD hanggang 1948, wala pong nation of Israel sa mapa sa mundo noon, ano po. Okay, that was in history na po 'yan, ano po. But many shall cleave to them with flatteries. So tingnan nyo, ano po, tingnan nyo po ito. Between verse 33 and verse 34 ay hundreds of thousands of years po yan. Ano lang natin, you just do the math from 132 to 1948. Yan ang timeline ng verse 33 and verse number 34. Okay? So, 1948 when they became, the nation of Israel became a nation. Ano po?
Now, take note also po dito sa, buksan mo nga to number 3 to. Take note also sa verse, last portion ng verse number 34. But many shall cleave to them with flatteries. Okay? With flatteries. And some of them of understanding shall fall, to try them, to purge and to make them white, even to the time of the end. So, from verse number 34 to verse number 35, ang timeline naman po dyan ay from 1948 sa verse 34 to the time of the end, to the great tribulation period. Sabi diyan, time of the end, because it is yet for a time appointed. So yung time of the end yan, referring to the great tribulation period. So clearly makita natin sa prophecy ni Daniel na ang kanyang prophecy is not only hanggang 1948 but all the way to the great tribulation period. Kapatid, ano po? At alam naman natin na yan ay mangyayari. And okay, so tingnan niyo na po. From verse 33, walang nation of Israel, and then from verse number 34, nagkaroon na ng nation of Israel. So that means itong mga susunod na events ay related na sa bansang Israel. Ano po? At from verse 34 all the way sa last verse ng Daniel 11, they are all prophesied sa mga minor prophets. So maybe sometime we will go to the minor prophets and see for ourselves in detail ano yung mga pangyayari po dito from 1948, between 1948 until the great tribulation period. They are all prophesied in the minor prophets. Ano po? Okay, so take note also sa verse number 39. If we go to verse 39, okay, so nandito na ang bansang Israel. Ito po yung kalalagayan natin ngayon. Ano po? Ito ay sa buong mundo actually. Ano po? Binabanggit po diyan sa verse number 39 sa last part. Itong last part. Ayan. Ang sabi diyan, they shall divide the land. Anong land? The land of Israel for gain. So alam naman natin ngayon, reality check natin, meron pong pag-uusap ngayon sa United Nations to partition, actually matagal na ito, to partition the nation of Israel. Ano po? Hahatiin, magkakaroon ng two-state, yung tinatawag nilang two-state solution. Ano po? Okay, kung titingnan natin yung mapa, saan na ba yung mapa natin dito? Ayan, okay? So, ang pinapag-usapan ngayon, magkakaroon ng two-state solution. Okay? Dahil yan yung sinasabi ng Panginoon dito po sa Daniel 11:35, they shall divide the land for gain. So, ang mangyayari ay ang mangyayari po sa mapa natin, ito po yung ano ito? West Bank. Okay, sa West Bank. Ano ba meron dyan sa West Bank? Nandyan ang dali, tignan natin sa mapa natin. Ito yung West Bank, nandyan ang mga PLO. Okay? Pero legally, historically, ang bansang Israel ay sa kanila yan. Ano po? Okay? Actually, lagpas, ito yung Jordan River. Jordan River. Actually, ang pag-aari nila hanggang dito. Hanggang Jordan. Dapat sa kanila yan.
Pero ang meron ngayon, ang nasa kanila ay ito lang, bansang Israel na ito, itong West Bank ay nasa PLO. So, there will come a time na officially, magkakaroon ng, they will divide the land. Anong portion, kailan mangyayari, hindi natin alam. Pero yan po ang prophesied sa Daniel 11:39. Okay? So, yan yung aabangan natin na mangyayari. Okay, so magmula doon sa saan tayo nagsimula kanina? 30? Ha? Magmula 33, alam natin, magmula 33, they were taken captive and they were dispersed throughout Europe. And then, verse 34, they came back to the land. That was 1948. So, obviously, from 1948, tingnan nyo pa itong verse number 35, hanggang verse number 35. Yan, hanggang verse number 35. Ang sabi kasi sa verse 35, and some of them of understanding shall fall to try them, to purge them, and to make them white until the time of the end. So nandito tayo, sa kapanahonan natin, nandito tayo ngayon. Yan sa verse number 35. Yung kaguluhan sa Middle East at saka Israel, ayan ay nasa verse 35. They shall fall to try them, to purge them, and to make them white. So darating yung panahon that the nation of Israel will be defeated by an army. So hindi natin alam sino makakatalo sa kanila, But this will be according to the prophecy, to purge them and to make them white until the time of the end. Sabi po diyan. So tignan natin yung chart natin. Saan na yung chart natin? Saan na ba yung chart natin? Okay, so verse 35 yan, ha? So sa chart natin, makikita natin yung nga pala ito. To purge them, to try them, and to make them white even to the time of the end. So kung babalikan natin yung chart natin, saan na ba yon? Ay, mali. Ha? Ito, chart natin. So the time of the end. So magmula 1948 yan hanggang dito. So yung timeline natin, so hanggang Great Tribulation period na yan, yung end na yan, So from 1948, yung mga binanggit po diyan na kaguluhan, okay, they shall fall, to try them, to purge them, to make them white until the time of the end. So ibig sabihin yung kaguluhan yan sa Middle East ay hanggang magmula 1948 hanggang sa Great Tribulation period na yan. Hindi magkakaroon ng peace yan sa Middle East, ibig sabihin. At outstanding dyan, after 1948, yung susunod na kaguluhan dyan, marami yan, pero outstanding dyan yung Six-Day War nung 1967. Ang kalaban ng Israel dyan is Syria, Jordan, and Egypt. Okay? So, nanalo pa rin sila doon kahit na napaligiran sila ng tatlo. Syria, umaatake sa north. Jordan, umaatake galing sa east. At ang Egypt, umaatake galing sa south. So, ang ginawa ng Nation of Israel noon, dahil sa kapanahon na yan, sa 1967, sila ang pinaka-superior sa pagdating sa air
force po nila, ano po. So yung kanilang mga eroplano noon ay simultaneous, nagpalipad sila mula sa Tel Aviv na ano lang yan, na below radar. Dumaan sila sa Mediterranean papunta sa Egypt, yung iba papunta sa Syria, yung iba naman papunta sa Jordan. At binomba nila lahat ng mga eroplano ng mga kalaban noon at nanalo sila doon sa tinaguriang Six-Day War noong 1967. After 1967, dumating naman yung kaguluhan naman, yung tinatawag na Yom Kippur War noong 1973. Okay? Noong 1973. So that lahat po yan ay they are all prophesied dito po sa verse number 35. Okay? They shall fall and to try and to purge them and to make them white even to the time of the end. Sabi diyan, ano po. So wala talagang peace na mangyayari sa Middle East. So sa Yom Kippur naman noong 1973, actually noong 1967 nung natalo ng Israel ang Syria, Egypt at saka ng Jordan. Okay, nung natalo po nila, babalikan natin, puntahan natin yung mapa natin. Saan ba yung mapa natin dito? Okay, dali lang at mabagal yung internet na. Saan ba yung mapa natin dito? Andito ba yung mapa natin? Yung kanina? Pabalik. Ha? Pabalik, hindi pa ganyan. Hindi pa. Yan. Ayan. Okay, nung 1967 kalaban nila ang Syria at saka Jordan saka Egypt. So ang Tel Aviv nandito, lahat ng mga jet fighter nila lumipad 30 feet above the Mediterranean Sea, lower than radar para hindi sila ma-detect. Lumipad ang mga jet yan papunta dito sa Egypt, yung iba papunta sa Syria, yung iba naman papunta sa Jordan, ano po. Nung natalo ang Syria, Jordan at Egypt noong 1967, nakuha ng Israel noon itong parte na ito. Teritoryo ito ng Egypt pero nakuha nila noon noong 1967. Okay, at ang nakuha rin ng Israel ito noong 1967, itong part po dito. Okay? At ganoon din sa Syria, yung Golan Heights nakuha nila. Okay, so pagdating ng 1973, nagkasundo na naman ang tatlo. Aatake na naman daw sila sa Israel. Kaya tinawag na Yom Kippur War noong 1973 kasi alam ng mga Muslim noon na pag Sabado walang lumalabas sa Israel kasi Sabbath day yun bawal magtrabaho sa kanila, so nasa loob ng bahay sila. So umatake ang tatlo 1973. Hindi nakahanda ang Israel, siyempre sa bahay sila kaya tinawag na Yom Kippur War, the day of rest. So sarado ang lahat ng establishment nung Sabado na yon noong 1973, and they attacked Israel at nabawi ng Egypt ito. So nabawi nila noong 1973. So nabawi ng Jordan yung nakuha nila, okay? At noong 1967, nakalimutan ko, Israel had take hold all of the city of Jerusalem noon, even the Temple Mount na nabawi po nila noon, ano po. Okay, so noong 1973, so natalo ang Israel noon. Natalo sila dahil they were taken off guard kasi sabi po diyan, ano po, they shall fall. Okay, so
Nakita yan sa 1973. And from 1973, sunod-sunod na po 'yan hanggang sa kapanahunan natin. Ano po, ang dami ng mga ah, kaguluhan na nangyayari, ano pa. So balik tayo doon sa ating chart, Minsan, ha? kabila, kabila. Sa kabila. Ilang araw sa kanan. Ito. Okay, so balik tayo diyan sa ating chart. Now, dito sa chart natin, nakita na natin yung two-state solution sa verse number 39. So magmula 1948 hanggang sa Great Tribulation period, pinapag-usapan na 'yan ang two-state solution. Ano po? Okay, so bilang pinaka pinaka vessel daw ng peace sa Middle East. Pero hindi nangyayari, ano po? Okay? Nung ibinigay ng Israel nung 1973 yung nasakop nilang Sinai Peninsula sa Egypt para magkaroon ng peace, hindi naman nagkaroon ng peace, umatake rin sila. At ganoon din sa Syria nung ibinigay yung kalahati, more than 50% ng Golan Heights sa Syria para hindi umatake ang Syria. Pero hanggang sa kapanahonan natin, umaatake pa rin sila. Ano po? Itong Jordan ang reluctant ng umatake sa Israel dahil alam niya na nung umatake sila noong 1967, na bawi ng Israel kalahati ng Jordan. So natatakot na ang Jordan ngayon na umatake sa Israel ngayon dahil baka makuha ang buong land area po nila. Ano po? So from 1948 hanggang sa Great Tribulation period, ang sinasabi ng salita ng Panginoon ay magkakaroon ng mga purging sa nation of Israel hanggang even to the time of the end, sabi diyan eh. Okay, even to the time of the end. So, hindi talaga magkakaroon ng peace sa Middle East. Okay? Now, yan ang gagamitin ng Antichrist. So, pupuntahan natin yung mga clue, ano po, yung mga clue about the emerging Antichrist, ano po. So alam po natin previously, ano po, itong four kingdoms, Babylon, Medes and the Persians, the Grecians, and then the Roman Empire. So sa Daniel chapter 2 ito, ano po, sa Daniel chapter 2, mababasa mo sa toes ng great image. Sabi sa Daniel chapter 2, part iron and part clay. Diba? Part iron and part clay. Now, merong tinatawag na Iron Kingdom. Ano ba yung Iron Kingdom? Iron Kingdom ay ito, ano po? The Roman Empire, ano po? Na they are divided into two. Okay? So, dahil sa kasaysayan natin, na ba yung mapa natin? Ay, ano ba to? Fuse na iyon. Sorry punta natin sa mapa natin. Yung Roman Empire, they were divided into two. Saan yung mapa natin? According sa mapa natin, wala na. So, pabalik na. Saan yung mapa natin kanina? Yan, sa kalwa. Hindi yan. Yan. Ito. Baba. Yan, the Roman Empire, ano po? The Roman Empire,
ito yung western part, western leg. So the whole Roman Empire, ito po yan, lahat yan, Roman Empire. Lahat ng paligid ng Mediterranean Sea hanggang dito sa Algeria, Libya, Egypt, Israel, ayan, Iran, Iraq, Syria, Turkey, yan, Greece, hanggang dito sa Europe. Yan ang Roman Empire noon, ano po? from 66 BC to 476 AD. Okay? Itong western part, tinatawag ano po. Ang timeline niyan ng Roman Empire sa western part from 66 to 476, 68 to 476 AD. Okay? So nagkaroon sila ng division. The Roman Empire ay nagkaroon ng division. Ito yung Eastern Empire, or yung tinatawag ngayon na Greek Orthodox, ano po, or the Byzantine Empire from 330 to 1453 AD. Ibig sabihin mas matagal itong Eastern Empire. Okay, so yan yung division yan yung division ng, asan na yung chart natin? Ha? Okay. Yan, ito yung division ng Roman Empire, yung legs of iron. Okay? Yan yung Roman Empire, ha. Pagdating po dito sa baba sa mga 10 toes of the idol, ayon sabi po sa Daniel chapter 2, part iron or part Roman and part clay. So meron pong Iron Kingdom referring to the Roman Empire, at meron pong Clay Kingdom. Ano yung Clay Kingdom? Ano yung Clay Kingdom? If we go back to the Old Testament, ano po? Ang Clay Kingdom na binabanggit po doon ay the Egyptian Empire. Okay, the Egyptian Empire. Okay, so pag ito ang kapanahunan natin, nasa paan na tayo, ano po? Ang sabi sa Daniel chapter 2, pag lumabas na yung 10 toes of the idol, that is the great tribulation period, na magmi-mix, although they cannot mingle, ito pong tinatawag na iron and clay. Okay, so now again, ito yung mga ancient clues of the Antichrist, ano po? Sa Daniel chapter 2, yung great giant, ano po, na napag-aralan natin, at dali nga. Okay, itong mga Daniel chapter 11, ito yung mga beasts of the empire. So, dito sa Daniel chapter 2, nandito tayo sa 10 fingers, part iron and part clay. So, ang tinitingnan natin yung paglabas ng revived Roman Empire enforced by the Egyptian Empire. Part iron and part clay, kasi clay is Egypt yan eh. Sa Daniel chapter 11, yung mga beast na binabanggit, itong pinakahuling beast, ano po, represented, hindi binanggit sa Daniel na eagle, but a beast diverse from the other, sabi po doon sa Daniel na po. But historically, ang pinaka-emblem ng Roman Empire is the eagle, ano po. So nilagay natin dyan eagle. Magkakaroon ng 10 horns plus 1.
yung little horn na binabanggit. Ano po? Na mawawala yung tatlo, lalabas yung isang horn. That is the Antichrist. So coming, the Antichrist is ang ay, ano ba ito? Hindi sila makakonect. Anyway, coming from, they will, he will be coming from the revived Roman Empire reinforced by the Egyptian Empire. So, nandyan, ano po. Sa Daniel chapter 8 naman, okay, nakita natin itong Unigo, ano po, representing the Grecian Empire, na yung kanyang sungay mababali, sabi po doon, ano po, sa Daniel chapter 8. At papalit yung 4 na sungay. Now, during the time of Alexander the Great, ang pinaka-symbol ng Grecian Empire is the goat. Okay, the goat ang pinaka-symbol po nila, ano po. Kaya alam natin ito ay Grecian Empire. So meron siyang isang sungay na malaki representing Alexander the Great. Nung namatay si Alexander the Great, pumalit sa kanya yung 4 na sungay. Sabi diyan sa Daniel chapter 8, or itong kanyang 4 na generals. So alam na natin yan sino yan, di ba? Greece ruled by Lysimachus. Turkey, ruled by Cassander. Syria, ruled by Seleucus. And Egypt were ruled by the Ptolemies. So, apat na horns yan. Ano po? And, sabi sa Daniel chapter 8, out from the north, merong lalabas na little horn. This is the Antichrist. Okay? Lalabas diyan ang little horn. So, alam na natin sa prophecy ni Daniel, the Antichrist will be coming from Syria, or to be politically correct, the Antichrist will be coming from the northern part of Israel. Ano po? Hindi lang Syria, ano ho? Kasi ang daming bansa sa northern part ng Israel. But galing po diyan ang the little horn, prophecy by Daniel. So from the great Colossus, the Antichrist will come from the 10 toes mingled iron mixed with clay. So great tribulation period na yan. And then sa Daniel chapter 11, itong Antichrist na ito, tatalunin niya yung 3 kings, the 10 kings na binabanggit diyan sa Daniel chapter 11. Tatalunin niya yung 3. Sino yung 3? Makikita natin mamaya. And lalabas yung Antichrist. At sa Daniel chapter 8, okay, the little horn will be coming from the northern part of Israel. Ano po? So yan yung panggagalingan niya, ano po? Okay? Yan yung panggagalingan niya. Now, hindi natin pupuntahan ng isa-isa dahil marami ito. Papakita ko na lang, i-slide na lang natin dahil marami ito, ano po? In the Old Testament, asan na ba yung chart natin dito? Nawala na naman. Meron ba akong ibang slide dito eh? Ayan. In the New Testament, there are 13 allusions of the Antichrist. Ano po? So, tingnan nyo yung inyong mga screen, nakasulat na po dyan lahat. Ano po? Ito po yung description ng Antichrist. Ano po? Generally, he will be both a political leader and a religious leader.
Okay? And a military leader also, ano po. So 13 allusions in the New Testament. In Revelation chapter 9, tinatawag siyang Abaddon and Apollyon. In 1 John chapter 2, by the way, sa 1 John chapter 2, titignan natin sa 1 John chapter 2, meron tayong papag-aralan dito dahil itong term na Antichrist na binanggit, ano po, sa 1 John, bubuksan ko yung Bible ko dito sa tablet. Okay, sa 1 John chapter 2, yung term na Antichrist ay binabanggit lang ni John the Beloved, ano po, sa kanyang sulat sa 1 and 2 John. Hindi mo na mababasa ang salitang Antichrist sa ibang aklat ng Biblia. Ito lang ay nakasulat sa 1 John and 2 John. At wala rin mababasa ang Antichrist sa Book of Revelation. Pero may mga description siya doon, may mga description siya na katulad sa pinuntahan natin sa Daniel, ano po. But ito po yung kanyang mga pag sinabi mo kasing Antichrist or against Christ o gagayahin niya yung ginawa ng Panginoon, ano po. Okay? So there are 13 allusions in the New Testament. Tinatawag siyang Antichrist. At ang sabi ni basahin ko sa 1 John chapter 2 verse number 18. Ang sabi sa 1 John 2:18, ha. Butan nga natin sa 1 John 2 verse number 18. Sabi ni Apostle John, okay, chapter 2 verse number 18. 1 John 2:18, ito yung unang beses na binanggit yung salitang Antichrist. Tingnan nyo, ha. It is the last time. So, yung term na the last time borrowed doon sa description ni Daniel, di ba? Okay, to the time of the end. Sabi niya diyan sa Daniel 11 verse 35. It is the last time, as ye have heard that Antichrist shall come. Even now are there many Antichrists, whereby we know that it is the last time. So, dalawa po ito, dalawang pagkagamit ng Antichrist, as a person and as an organization. Yung historical background ng 1 John chapter 2, ito yung kapanahunan ni John the Beloved, ano po. Ito po yung laganap, yung tinatawag na katuruan na nanggaling sa Alexandria, Egypt, yung Gnosticism. Okay? Yung mga Gnosticism, niniwala sila sa mga iba't ibang forces, yung mga tinatawag na the force of the universe, pinapaniwalaan nila yan. Yung mga tinatawag na ang tawag doon, yung mga mystical or mga magic incantation na galing sa Egypt, pinapaniwalaan nila yan. Para to suit their needs, they are also known about mutilating the scriptures. Ibig sabihin, tinitwist nila yung salita ng Panginoon, tinatanggal nila yung isang verse, pinapalitan ng ibang verse. Okay, so maraming ganun nangyayari sa Bible. So yan yung mga Gnosticism, ano po. Kapanahonan ni Apostle John, tinawag niya silang the Antichrist. Even now there are many, sabi diyan, ano po. Okay, so he is referring to the teaching of the Gnosticism
that originated in Egypt, in Alexandria, Egypt, dito noon, 1 John chapter 2. Verse number 22. If we go down sa verse number 22, ganun din, binabanggit ni John, ano po? The Antichrist description is a liar that denieth that Jesus is the Christ, and he denied the Father and the Son. Ano po? So, yan yung a denial of the incarnation. Ano po? So, they do not believe. Kasi itong mga Gnosticism, they do not believe na yung spiritual world, okay, will manifest themselves physically. So they deny that. Pero yan ang ginawa ng Panginoon. He was seen in the flesh. Ano po? Sabi doon sa John chapter 1, He came to His own. Ano po? Okay, in the flesh. At ang sabi ni Apostle John, we have seen Him, heard Him, and we have handled the word of life. Sabi niya sa 1 John chapter 1 and even in John chapter 1. Ano po? But ito pong mga agnostic, they deny ito pong teaching of incarnation. Ano po? Okay. Chapter 4, verse number 3, and sabi niya, the Apostle John also mentioned itong verse number 3, that every spirit that confesseth not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God, and this is that spirit of the Antichrist, whereof we have heard that it should come, and even now already is it in the world. Okay, so mga from Gnosticism until dito po sa 100 AD, lumabas yung tinatawag na Arianism. Okay? Na nagtuturo na ang Panginoon ay 50% human and 50% divine. Okay, so magulo yung statement na yon. Ano po? Pwede mo ba hatiin ng Panginoon? Hindi pwede hatiin yon. 50-50. Ito ang katuruan ni Arianism. Ano po? Na tinuturo ngayon, nakapanahonan natin ng mga Iglesia ni Cristo. Daw sila, ano po? Okay? Hindi sila naniniwala na ang Panginoon ay Diyos. Tao lang daw ang Panginoon. Ano po? And lastly, sa 2 John verse 7, sabi niya, lagpas tayo sa verse number 7. Verse number 7. For many deceivers are entered into the world who confess not that Jesus Christ is come in the flesh. This is the deceiver and an antichrist. Ayan, okay? So, any teacher that denies the deity of the Lord Jesus Christ is an antichrist, sabi po diyan, ano po? Okay? So, yan ang statement ni Apostle John. So go back sa ating chart natin. So he is known as the Antichrist. He is also called the beast in Revelation 11, the false prophet, the father of lie, the lawless one, the man of sin, one that come in his own name, sa John chapter 5, the prince of darkness, the son of perdition, the star, the unclean spirit, the vine of the earth. Okay? So yung mga 13 allusions of the Antichrist in the New Testament. Mas marami sa Old Testament. Okay? Okay? Sa Old Testament, kung merong 13 sa New Testament, sa Old Testament there are 32 allusions about the Antichrist. So nandiyan, hindi na natin pupuntahan lahat, marami po 'yan, ano po. Okay,
You make it an object of your Bible study para malaman niyo ano ba ang kanyang gagawin. Listed po lahat yan, mga kapatid. Okay. Now, puntaan natin yung verse 36. Let's go to Daniel 11 verse number 30. Saan ba tayo tumigil? 34, di ba? 34, 35? 35 ba? O 36. Verse number 36 hanggang 39, hanggang 39 yan eh. Okay? And the king shall do according to his will. Ito yung from 36 hanggang 39. Hindi magkasya sa screen natin. 39. Okay? From 36 to 39, ito po yung religion that will be enforced by the Antichrist. Okay? He shall do according to his will. He shall exalt himself, magnify himself above every god. He shall speak. Ano yan? Saan na tayo? Marvelous things against the God of gods, shall prosper till the indignation be accomplished. Ito, indignation be accomplished, that is the Great Tribulation period, ha? Okay? So, ito lalabas sa Great Tribulation period. Accomplished, for that time is also determined or accomplished. For that is determined shall be done. Neither shall he regard the God of his fathers, nor the desire of women, nor regard any God, for he shall magnify himself above all. But in his state shall he honor the God of forces. Sa verse number 38 na yan, di ba? 38. Ayan, yan, in the God of forces. Okay? Na binabanggit natin kanina, mystical. Ibig sabihin, the Antichrist will incorporate mysticism sa kanyang religion. Ano po? The God of the forces. Pinapaniwalaan dito sa Asia hanggang sa India. Kasi doon hanggang sa China dahil ang Buddhism nagsimula sa India. Bago nagtayo si Buddha ng Buddhism, nag-aral muna kay Confucius sa India. Sino ba yung teacher? Nakalimutan ko yung teacher niya doon. Okay. So, can you believe there are more than 300 million deities in India? Okay, lahat na ng puwersa kanilang sinasamba, ano po. Okay, so pagdating sa China, yun namang tinatawag na pagsasama ng yin and yang. Okay? Na nagkakaisa daw sila to make up reality. Okay? So the God of forces binabanggit diyan. So obviously, it will be incorporated sa kanyang religion. He shall magnify himself above all, but in his state shall he honor the God of forces. The God of his father knew not, nor shall he honor with gold, silver, and with precious stones and pleasant things. Thus shall he do in the most strongholds with a strange God, whom he shall acknowledge and increase with glory. He shall cause them to rule over many, and shall divide the land for gain. Sa verse number 39. Tingnan nyo sa verse number 39. So, masasakop niya ang bansang Israel kasi itong land na binabanggit dito, he will divide the land for gain, is referring to the nation of Israel. He will set his tabernacle on the nation of Israel. Okay, so 40 to 41. Bilisan natin sa 40 sa 41. Ito yung tinatawag natin kanina na ano ito? Tatlong bansa na matatalo niya. Okay, kanina sa Daniel sa prophecy, di ba? Ito yung gera.
Ito yung gera na pagkikipaglaban ni Antichrist sa neighboring countries sa Israel. Ano po? At that time, at that time, at that time of the end shall the king of the south push at him. So, pagdating sa Great Tribulation period, the same scenario sa Daniel 11, magkakaroon ng conflict ang north at saka ng south. At the Antichrist will come from the north and he will invade the southern kingdom, ano po, or Egypt, sabi po diyan, ano po. Okay? The king of the north shall come against him like a whirlwind with chariots, with horsemen, and with many ships, and he shall enter into the countries, and shall overflow and pass over, and he shall enter also into the glorious land, that is the nation of Israel, and many countries shall be overthrown. Ibig sabihin, yung mga bansa na kakampi ng bansang Israel, matatalo din niya. Pero, merong mga makakaligtas, but this shall escape out of his hand. Sino ito? Edom, Moab, and Ammon. Ito yung, sa kapanahonan natin, ito yung bansa ng Jordan. Ano po? So, makakaligtas ang Jordan sa kanya. Sabi diyan sa verse number 41, mga kapatid. Ano po? So, ito yung pagdating niya sa Israel, tatalunin niya yung makakampi ng Israel, and then makakaligtas itong Jordan tatlong Edom, Moab, and Ammon. 42 and 43. Natin sa 42 and 43. He shall stretch forth his hand also upon the countries, and the land of Egypt shall not escape. Okay? Tingnan niyo, ito yung mahalaga itong sa recent na babantayan natin. Ano po? Pag nangyari ito, ay malapit na ang Great Tribulation period. But he shall have power over the treasures of gold, of silver, and over all precious things of Egypt, and the Libyans and the Ethiopians shall be at his steps. Okay. So, pag natalo niya, pag nakaligtas yung Jordan, ito ilalaban sa kanya, yung tatlong bayan na lalaban sa kanya, di ba? Itong Egypt, Libya, and Ethiopia. O, sa kapanahonan natin, partition na kasi ang Ethiopia eh. Anong tawag na dyan ngayon? Sudan. Okay, merong North and South Sudan or Ethiopia. Okay. Yan. Meron tayong parallel prophecy sa Isaiah 19. Ito mahalaga, punta natin yung Isaiah 19. Isaiah 19 dahil ito yung sinasabi ng Panginoon patungkol dito po sa Antichrist na ito. Saan na ba yung Isaiah? Chapter 19. Tingnan nyo ha, mahalaga ito. Tingnan natin. Verse 4 and 5. Isaiah 19, 4 and 5. Okay. Ang sabi diyan, ba't maliit? Palakihan nga natin. Yan. Verse 4 and verse number 5. Tignan nyo ha. And the Egyptians will I give over into the hand of a cruel Lord, and a fierce king. So alam na natin kung sino ito sa prophecy ni Daniel, yung king with a fierce countenance, the Antichrist. Okay? So, sasakupin niya ang Egypt, sabi dito. The first king shall rule over them, said the Lord of hosts. And tingnan nyo paano niya sasakupin ng Egypt. Ito yung prophecy ni Isaiah. Verse 5. And the waters shall fail from the sea. Isipin nyo anong puwersa na makakapigil ito. And the waters shall fail from the sea,
and the river shall be wasted and dried up. Okay, so yung anong great river sa Egypt na matutuyo? Ito yung sinabi natin nung last Sunday na sa middle part of the Great Tribulation period, dalawang river ang matutuyo. 'Di ba? Yung Euphrates River at saka itong Nile River sa Egypt. Okay, so papaano matutuyo ang Nile River sa Egypt? Magkakaroon sila ng nuclear war diyan. Ibig sabihin kasi mahaba yung Nile River kung titingnan mo sa mapa, ano po. So the Antichrist will respond and will attack Egypt sa description ni Isaiah, and all Egypt is laid waste and the Nile River stop flowing. At nakita natin yan sa prophecy ni Daniel. Balik tayo kay Daniel, ano po. So dito makikita natin yung tatlong bansa na matatalo ni ito yung tinatawag na three kings. 'Di ba? Yung 10 kings, sabi sa Daniel chapter 8. 'Di ba? Yung 10 kings saka matatalo ni Antichrist yung tatlo. So sino yung tatlo? Ito 'yon. Egypt, Libya, and Ethiopia. Okay? So, punta tayo sa verse number 45. Tingnan nyo, verse number 45. Last portion na tayo. Last verse na po tayo. Ano po? Verse number 45. Ano sabi sa verse number 45? Highlight natin. And he shall plant the tabernacles of his palace between the seas in the glorious holy mountain. So saang lugar ito? Saan lugar ito? Ito yung pinaka-headquarter ni Antichrist sa Jerusalem ito, ano po. Okay, he will plant his tabernacle or his yung pinaka-sentro niya sa Jerusalem between the seas in the glorious holy mountain, sabi diyan, ano po. Yet he shall come to his end and none shall help him. Katulad ni Antiochus Epiphanes that he died a natural death, ganon din si Antichrist, ano po. He shall come to his end and none shall help him. So papaano siya matatalo? Puntahan natin yung defeat ni Antichrist. Asan na ba ito? Defeat ni Antichrist sa Revelation, natanggal ko na kasi. Revelation 19, yung pinaka-text natin kanina. Revelation 19 verse number 19. Pakinggan niyo po yung doom of the Antichrist and even Satan and the false prophet, di ba? Verse 19, nabasa na natin to kanina, but we will go back. Balagpas na tayo po. Ha? Tama ba? 19 verse 19? O hanggang last verse. And I saw the beast, the kings of the earth, and their armies gathered together to make war against him that sat on the horse and against his army. And the beast shall be taken, 20. And with him the false prophet that wrought miracles before him, with which he deceived them that had received the mark of the beast, and them that worship his image. These both were cast alive into the lake of fire with burning and brimstone. Okay, and the remnant were slain with the sword of him that sat on the horse, which sword proceeded out of his mouth, and all the fowls were filled with their flesh. Sabi po dyan. So paano po yan? Ang downfall
ni Satan and the Antichrist pagdating ng Panginoon, no, na nakasakay sa kabayo, sabi po diyan, ano po. Now, lahat po itong mga description po dito ay highly metaphorical and yet literal in spiritual world, ano po. Okay? Hindi naman pwede hindi naman pwede ano lang, kabayo lang ang meron sa langit. 'Di ba? Bakit may kabayo ang Panginoon? Kung may kabayo, di dapat may aso din. Bakit kabayo lang ang meron? So, ano po 'yan? Idiomatic expression na ang pagkilos, paggalaw ng Panginoon ay swift and precise. Ano po? Swift and precise, timely. Okay? At His appointed time. Sabi po diyan, mga kapatid. So, ayan po ang end, ano po, ng Antichrist. Ito yung mga clue na babantayan natin sa nearness na pagdating ng ating Panginoon. Ano po? Okay, so balik na tayo sa ating chart natin. Sana marami tayo na pag-aralan ngayong umaga pagdating dito po sa topic nating the ancient clues of the Antichrist. So, kita-kita tayo ulit sa susunod na linggo. Salamat tayo sa Panginoon. Do like and share and support ang ating ministries natin dito po sa bagong platform natin sa Maya. Ano po. Okay, may God bless you.